kay Brother Patrick Gonzales. Ano po ang kaugnayan at pagkakaisa ng Diyos Ama, Kristo, Moises at Pablo? Paano ba natin dapat pag-aralan ang kanilang mga salita para di tayo maligaw ng mga budol-budol na mga cheap grace na galit sa Ten Commandments? Maganda po itong tanong. Baka akala po ng iba ay hindi ho malaman ang tanong ni Brother Patrick Gonzales. Actually, para sa akin, malaman po ito. Kasi yung pagkakasabi po niya na ano po ang pagkakaugnay at pagkakaisa ng Diyos Ama, Kristo, Moises at Pablo, at paano ba natin dapat pag-aralan ang kanilang mga salita. Ito po mga kapatid. Kaya ko nasabi na maganda ho ang tanong niya. Kasi ang lagi po natin binabanggit po rito na ikinoconsider natin yung totality of Scripture or yung tinatawag na tuta scriptura. Parang pangit pakinggan tuta scriptura. Pero ang ibig sabihin ay totality of Scripture. Sa aking dicture, tungkol doon sa biblical interpretation ay meron pong 4 na bagay para maintindihan po natin ng tama ang Bible. Number 1, observation. Kasi kadalasan, ang pangalawa, interpretation. Pangatlo, correlation. Pang-4, application. So kadalasan sa atin, pag nagbasa, pinipilit natin i-interpret. Interpretation kaagad sa mga aklat ng yung tinatawag po nating biblical hermeneutics na topic ay nauuna ho muna yung observation bago yung interpretation. Kasi maaari kang magkamali kung pipilitin mong i-interpret yung isang talata na hindi mo pinag-aaralan yung context. So yung context, yan po yung tinatawag na observation. Pag binasa yung buong context, maintindihan mo at malaki ang chance na magiging tama ang iyong interpretation. Pero, hindi rin nagtatapos doon sa pangalawa, sa interpretation. Ang pangatlo ho, mga kapatid, ay yung correlation. Iiwasan po ang interpretation na may kukontrahin na ibang talata sa Biblia. Maaring sulat ni Moises, sulat ni Pablo, sulat ng mga alagad, o mga salita ni Kristo o salita ng Ama. Iko-consider po natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. So mamaya siguro magbibigay tayo ng sample na minsan may interpretation na hindi ho kinonsider yung correlation. Hindi kino-correlate sa ibang talata. Ang nangyayari tuloy, nagbabangga-banggaan yung talata. Kasi ang interpretation, nag-conclude na doon ng kanyang konklusyon at application ay lumalaban pala sa ibang aklat ng Biblia, which is hindi po pwede na magkukontrahan ang mga aklat sa Bible. Yan ho ay walang kontradiksyon. Pagka hindi po natin inunawang mabuti, parang meron kontradiksyon. Subalit ang totoo nun ay wala. So, para sa akin ay napakahalaga nun. Kaya nga ang tanong ni Brother Patrick paano ba natin dapat pinag-aaralan ang mga salitang para hindi tayo mailigaw. Bigay ko muna kay Brother Gomer, pagkatapos ay dudugtuan ko uli ito tungkol dun sa aking mga references kung paano pinag-uuralan ng tama ang Bible. Sige, Brother Gomer. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. At ganoon din kay Brother Patrick. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Sa tanong niya, ano ang kaugnayan? Of course, napakalaki ng kaugnayan. Sabi mo, ng Diyos Ama, ni Kristo, Moises, Pablo, isama na natin lahat, pati yung mga propeta na nagsulat. Talagang yan po ay hindi po pwedeng magkakalaban. Kaya nga, meron po talaga silang kaugnayan. Actually, ang sabi ng ating Panginoon, babasahin natin yung Juan 5, ang talata ay 39. Ang sabi ng ating Panginoon sa talata na yan ay ganito yung ating mababasa. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Kapag pinag-aralan po natin yung termino na scriptures o mga kasulatan na tinutukoy ng ating Panginoon diyan sa talatang yan, abay walang ibang tinutukoy dito mga kapatid, kundi yung Biblia nila noong panahon na yan, which is the Old
Testament. Yan po ay binubuo ng, of course, ng alam natin, yung unang aklat, 5 unang aklat na ang nagsulat ay si Moises from Genesis to Deuteronomy. And then, nandyan yung mga propeta, yung mga sulat ng mga propeta. Andyan yung mga awit. Yan po yung tinatawag nila nakasulatan noon. At dito, ang sinasabi ng ating Panginoon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. So, napakalaki talaga ng kaugnayan nito at pagkakaisa nito. Kasi nga, kung hindi ito nagkakaisa, itong mga kasulatan na ito, lalabas kontra-kontra. Magkakontra yung isinulat ni Moises at isinulat ni Isaias. Ay hindi ganon. Kundi, talagang nagkakaisa sila. Okay? Kasi nga, ang hula, ang sabi ni Apostol Pedro, ay hindi naman dumating dahil sa kalooban ng tao. Ang ibig sabihin, si Moises ay nagsulat, yung mga propeta ay nagsulat, at yung iba't iba pa ay nagsulat. Ngayon, ang tanong, sino yung pinaka-originator nitong kanilang mga sinulat? Sarili ba nila? Hindi. Ang sabi ng Apostol Pedro, nagsalita yung mga tao na yon by the inspiration of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, iisa lang talaga kung titingnan mo, pinanggalingan. Kaya hindi po pwede ito na magkakakontra. Kaya nga dito pumapangit yung interpretation, Brother Johnson, dahil parang pinaglalaban yung Moises at pagdating ni Kristo, iba na. Wala hong ganong pagtuturo ang banal na kasulatan. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, saliksikin ang banal na kasulatan. Ay bakit sasabihin ni Kristo itong bagay na ito kung yun pala namang Old Testament noon, babaliwalain na pala natin yun. Ano? So, kung titingnan natin yung mga pananalita, actually, kung babasahin nyo po ang New Testament, abay halos, hindi ko lang sure yung percentage, Brother Johnson, pero napakalaki ng percentage na ang kabuuan na ang bumubuo sa New Testament ay galing sa Old Testament, Brother Johnson. Kaya nga hindi po pwedeng babaliwalain mo yan. Lalong-lalo na yung sinasabi lang, kautusan ni Moises. Katulad nga nito. Kaya nga yung sinabi mo, Brother Johnson, kapag hindi kinonsider yung kabuuan ng banal na kasulatan, magkukontra-kontra. Bakit magkukontra-kontra? Kasi, halimbawa, tingnan po ninyo ang example, dito sa 13:39 na madalas basahin ng mga galit sa kautusan ni Moises. Pansinin po ninyo, sa 13:39 ng gawa, ang sabi doon ay ganito, at sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ngayon, ang pagkatapos basahin nito, Brother Johnson, ay i-interpret na lahat ng kautusan ni Moises ay hindi na kailangang sundin. Nakita po ninyo? So, granting, kung halimbawa ganito ang ibig sabihin nitong talatang ito, nung sabihin ni Pablo itong 13:39, na hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, na ang kahulugan nito ay hindi mo nasusundin ang lahat, take note lahat ng nakasulat sa kautusan ni Moises. Anong mangyayari sa Biblia? Hindi ho ba? Kapag naging ganun ang interpretation mo dyan, talagang babangga. Bakit babangga? Basahin naman natin dito sa parehas na aklat sa gawa, 28:23. Tingnan naman ninyo rito. Ano naman ang sabi ni Lucas dito? Siya rin ang nagsulat ng gawa. At nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparoon ng lubhang marami sa kanyang tinutuluyan. Si Apostol Pablo po ang tinutukoy. At sa kanila kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos at sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At paano ito, mga kapatid? Doon sa isang talata, ang interpretation nila, Brother Johnson, wala na yung kautusan ni Moises, hindi na kailangan sundin. Pero pagdating naman dito, ito pa rin naman yung ginagamit ni Apostol Pablo, sa kanyang pagtuturo. At paano yan? Ay di, magkakontra na nga yan, Brother Johnson. Hindi ba? Kaya yun yung ating sinasabi dito, mga kapatid. Ano ang kaugnayan nito? Napakalaki. Bakit? Tignan po ninyo, pag nagturo ang ating Panginoon, sasampulan ko po kayo. Kaya nga ito yung lagi nating sinasabi, Brother Johnson. Nung dumating ba ang ating Panginoon, ay meron ba man lang siyang binanggit na, oops, andito na ako, o aking mga alagad, o mga eskriba at pareseo. Yung kautusan ni Moises, baliwalain nyo na yan. Meron bang ganon?
Oh, yun ang sinasabi natin. Ngayon, kung titingnan natin ang ating Panginoong Jesucristo, paano po ba siya nagtuturo? Tingnan po ninyo. Dito sa 7, sa Juan 7, ang talata ay 19. Ang sabi ng ating Panginoon sa talatang ito, hindi baga ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Di ba tama? Tama ito eh. Nasa pamamagitan ni Moises, ibinigay ang kautusan. Ay ano ngayon yung sumunod na pahayag ni Kristo? Sinabi ba ni Kristo na, ngayong nandito na ako, baliwala na yon? Ganun mo ba ang sabi ng Panginoon? Hindi eh. Ang sabi niya, at gayon may wala sa inyong gumaganap ng kautusan. Bakit ninyo pinagsisikapang ako'y patayin? So kung unawain nating mabuti ito, ang tanong dito eh, ipinapatupad ba ni Kristo yung kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises? Hindi ho ba? At isa pang talata, dito naman sa Marcos. Tingnan po ninyo sa Marcos 7. Sa Marcos 7, ang talata ay, isa natin sa 9. Tingnan naman ninyo. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Bakit ito nasabi ng ating Panginoon? Na yung mga kausap niya ay nagtatakwil ng utos ng Diyos. Tingnan po ninyo sa talatang 10. Ang sabi ng ating Panginoon, sapagkat sinabi ni Moises. Hindi ba ay kinukot ng ating Panginoon si Moises sa talatang ito? Ano daw ang sabi ni Moises? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayon sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. So sinabi ba ni Kristo dito na yung sinabi ni Moises ay baliwalain nyo na? Hindi po eh. Kasi nga, ang mga kasulatan, bagamat iba-iba ang nagsulat, ay maliwanag po yan na isa lang po ang pinanggalingan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Brother Johnson. Okay. Salamat, Brother Gomer. Ngayon ay magdadagdag ko tayo ng mga halimbawa, mga kapatid. Maganda na rin po ito para maging gabay po natin itong amin pong pinapaliwanag ni Brother Gomer. Ipapakita ko lang po yung sinabi ko kanina, yung tatlo. Pagkatapos magbibigay din po ako ng sample para matugunan po yung tanong na papaano ba ang gagawin para magkaroon ng pagkakaisa yung sinabi ng Ama ni Kristo, ni Moises at ni Apostol Pablo at iba pang mga sumulat ng Bible. So, ito po yun, no? Ito yung 4 na bagay para makuha natin ang tamang mensahe. Ito yung sinasabi ko kanina na kaya tayo po ay nagkakamali kasi kadalasan sa atin, pag nagbasa, ay doon na kaagad sa interpretation. Ayan. Pero ang totoo po yun, alang sa mga aklat na nagtuturo kung paano interpret ang Bibliang tama, ay may nauuna dyan. Yun yung tinatawag na observation. Pagkatapos yung pangatlo ay yung correlation, bago yung application. Itong 4 na ito mahalaga. Hindi po pwedeng tumalon tayo sa pangalawa, interpretation, na walang observation kasi yan po ang observation ay malaki ang nagagamitan. Hindi lang sa pagbabasa yan. Kahit na sa isang pangyayari, sa isang umpukan o isang pangyayari sa daan o saan man, kung walang observation, hindi ka pwedeng mag-conclude kung anong pangyayari, anong pinagkakaguluhan ng isang tao. Halimbawa, nagkukumpul-kumpul yung mga tao at hindi mo alam kung anong pinag-uusapan. Maliban na makinig ka muna kung anong pinag-uusapan, nag-observe ka muna, malalaman mo kung ano ang pinag-uusapan at ano ang dahilan, bakit sila nag-iipon-ipon. Yan ang kahalagahan ng observation. Ganon yun sa pagbabasa. Pag binasa mo yung isang talata, huwag mong i-observe ka agad. Huwag kang magkukunglod. Babanggain niya yung ibang talata. So, darating ka ngayon sa tamang interpretation. Pero pagkatapos ng interpretation mo, huwag ka rin magbibigay ng conclusion kaagad. Kung hindi mo napag-aralan yung kabuuan ng Biblia, yung correlation, yan po, i-correlate po natin yan sa ibang talata. Make it sure na wala ho siyang kukontrahin. Yung ating interpretation, walang kukontrahin na talata sa Biblia or interpretation. At ang pang-apat yung application. Kasi mahalaga po kung naintindihan natin ng tama kasi nag-observe tayo, naintindihan natin, na-correlate natin, pero hindi naman natin in-apply sa buhay natin, wala rin po yon. Kaya pagka mali po yung interpretation kasi walang observation at lalo na hindi ginamit yung correlation, nakakaawa kasi ang i-application mo yan sa buhay mo mali na. Katulad ng mga binasa ni Brother Gomer, katulad pa ng iba pong mga itinuturo natin na aral
Ay nabasa lang ho yung Marcos 7:19, kinain na lahat. Binangga na po niya yung utos ng Panginoon na bawal at huwag kumain ng karumal-dumal. Binangga na yon kasi hindi na kinorelate. So mangyayari, labo-labo na po ang Biblia. At ang application nun, edi kinakain mo ngayon yung hindi pinapakain ng Diyos. Kaya malaki po talaga ang pananagutan, mga kapatid. So, ayon po sa pag-aaral, ay meron pong mga tanong na makikreate para masagot ang mabigay natin ng tamang kahulugan. Halimbawa, ano ang pagkakasabi? Yan ang observation. Ano ang ibig sabihin? Yan ang interpretation. O, hindi ba ito sulungat sa ibang talata? Yan ang correlation. Ano ang application nito sa akin? Yan. Importante po yung application, mga kapatid. So, kaya kailangan po natin yung tinatanong, para kanino ba sinulot ang Biblia? Sino-sino bang mga sumulat nito? Kasi sa Bible, ito po yung Brother Patrick, yung ano mo ko tanong kanina, paano natin pagkakaisahin ang paniniwala, kaisipan, paraan ng komunikasyon, kultura at ginagawa ng mga tao ay may malaking kinalaman sa tunay na kahulugan ng mga talata. Totoo po yan. Ang mga pagkakasulat ho nila ay nakabase kadalasan sa sitwasyon, sa setting, sa kultura po nila, sa lugar kung nasaan sila. Kadalasan po yun ay nakaugnay ang kanilang mga sulat. Hindi po sila sumulat noon na alam nila ang sitwasyon natin ngayon. Kaya nga may tinatawag na fallacy of anachronism, mga kapatid. Pangalawa, marami pong tinatawag na figure of speech sa Bible. Dapat alam po natin at huwag natin paghalu-haluin. Meron pong 16 na uri ng figure of speech sa Bible. Simile, parable, metaphor, anthropomorphism, anthropopathism, allegory, metonymy, synecdoche, personification, apostrophe, rhetorical question, euphemism, litoses, irony, hyperbole, at idiom. Yan po yung mga uri ng mga figure of speech. Kaya nga po marami pong nag-i-interpret na yung pong metaphor ay ginawa ho nilang literal. Tapos yung pong personification, ginawang prophecy. Ay nako, magkakagulo-gulo po ang Bible. May proper use po, mga kapatid, ng talata. Titingnan po yan. Anong ori o iyan po ay figure of speech. Halimbawa po, yung figure of speech na anthropomorphism. Ayan. Dalawa pong salita yan sa Greek, anthropo tsaka morphos. Anthropo, tao, morphos, katawan. Yan po ay yung mga talata na ang talatang tumutukoy sa Diyos, minsan binabanggit na meron siyang kamay, may paa, may likod, may ulo. O yan. So mga bahagi ng katawan. Ginagamit yung bahagi ng katawan para ilarawan ang Diyos. Sa tawag po dyan ay anthropomorphism. Yung number 5 naman, anthropopathism. Yan naman po yung nagalit ang Diyos, nalungkot ang Diyos, nagsisi ang Diyos. Kaya mayroong mga tao, bakit nagsisi ang Diyos doon sa Genesis? Gulat na gulat siya. Pero bang ganun? Na magtataka kasi hindi ho naituro yung tinatawag po natin anthropopathism. Yung anthropo, tao, yung pathos, ito yung emosyon natin. Ang pagkakasulat po, ang tawag po doon ay anthropopathism. Ayan. Yung pong mga allegory, ayan. Yung personification, importante rin po na alam po natin yan, mga kapatid. Kasi pag hindi, ay windang-windang. At hindi sa pagmamalaki, ito po yung advantage po natin ng mga Seventh-day Adventists. Nakalulungkot lang po ako kasi sa tuwing nagtatapik po ako ng how to interpret the Bible, konti ang interesado. Kaya tuloy hanggang ngayon, umaasa na lang po sa mga tanong. Lagi na lang nagtatanong. Pero kung pinanood po ninyo yung aking series ng how to interpret the Bible, kayo na po mismo magli-lecture. Kayo na po mismo, pag binasa po ninyo, alam nyo kung paano interpret ng tama yon. So, hindi na po kayo asa lagi sa nagtatanong. Kasi kayo po mismo ay matututo po. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. So, mahalaga rin po yung tinatawag nating exegesis. Kasi dalawa po itong meron sa Bible. Yung exegesis at saka eisegesis.
Pag sinabing exegesis, mga kapatid, ito po ay ini-exegete, inilalabas natin yung diwa ng talata. Ano sabi dito? Exegesis is the interpretation of a text by way of a thorough analysis of its content in order to clarify its meaning. Our main task in exegesis is to discover the original intended meaning of a given text through careful systematic study. It is the process of examining a text to ascertain what its first readers would have understood it to mean. So, kailangan, pag nagbasa tayo, ano kaya ang ibig sabihin ng sumulat nito? At sino yung sinusulatan? Mga kapatid, kasi kaya nga sabi dyan, ito ay sa pangitan ng maingat na pagsusuri para malaman natin ang malinaw na kahulugan. Ano yung intended meaning? Yan. Ito ay isang sistematiko na pag-aaral. Mayroong tamang proseso o pagsusuri sa teksto upang malaman kung ang kanyang kung ano ang kanyang unang yung reader. Halimbawa, sa panahon ni Pablo, sino yung reader, sino yung sinusulatan niya? Hindi tayo sinusulatan nun. Kaya pag sinabing ang babae ay mag-aral na tumahimik sa iglesia, ay pagka in-apply mo sa acting, hindi mo i-consider yung sitwasyon nila nun, patay ka. Lahat na ng babae ngayon, bubusalan mo. Mapagbintangan pa, bawal mamuno ang babae. O kung ano-ano pa. Allah, pati si Ellen White, nilait na. Ang una muna, sa panahon ni Pablo, ano ba sino ba sinusulatan? Bakit ganon? So, aalamin mo sa panahon po nila, nakakatulong po ng malaki itong mga tinatawag po nating mga commentary, mga Bible commentary. Karamihan po sa mga Bible commentary ay sumusulat po sila. Meron siyang mga bias, pero doon tayo sa mga hindi bias na ang kanilang layunin lang talaga ay para ipaliwanag yung ibig sabihin. Kaya nga, pinapaliwanag po natin yung difference ng exegesis at eisegesis. Kasi pag hindi po natin alam ang exegesis, magiging eisegesis talaga tayo. Yung eisegesis po kasi sabi dito, exegesis and eisegesis are two conflicting approaches in the Bible study. Exegesis is to exposition or explanation of a text based on a careful objective analysis. The word exegesis literally means to lead out of. That means that the interpreter is led to his conclusion by following the text. So, ang ganda po ng exegesis Kasi yung exegesis, mga kapatid, ang meaning naman po yan, exegesis is the process of interpreting text in such a way as to introduce one's own presuppositions, agendas, or biases. It is commonly referred to as reading into the text. Ito daw po ay presupposition. Ibig sabihin, haka-haka lang. Nagbasa ka ng talata, malamang ganitong gagawin mo. Siguro itong ibig sabihin yan. Tapos, nangaral ka na ngayon sa TV. Ito ang ibig sabihin yan. Hindi mo man lang inusisa. Hindi, yung interpretation mo, hindi galing sa teksto, galing sa isip mo. Yung exegesis, ilalabas ang talata, ang meaning, ilalagay sa isip. Yung exegesis, yung nasa isip, ilalagay sa talata. Yan ho ang napakarami, mga kapatid, na problema pagdating sa interpretation. So, napakaganda po yung tanong ni Brother Patrick. Yan po, Brother Patrick, yung pagkakaisa at maingat na pag-aaral ng mga talata sa Biblia para siyang puzzle, pinagdugtong mo hanggang sa nakabuo ka ng isang larawan. Hindi yung ginulo. Ginulo, marami pong mamaya may magtatanong dito, papakita namin sa iyo kung paano nila ginulo yung mga talata sa Biblia. Brother Gomer, bago tayo pumunta sa tanong na susunod. Johnson, kapag ang pinag-uusapan natin ay salita ng Diyos, ang sabi ng isa talata ng Kawikaan, ay sabi niya po doon sa Kawikaan 8, ang talata po niya ay 8. Sabi diyan, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran, walang bagay na liko o suwail sa kanila. So, pakakatandaan natin, kapag yung ating interpretation ay talagang kumontra sa isang talata, automatic yun, mali. Wala nang ibang dahilan ng Brother Johnson. At ang isa pa na pwede kong masabi, kapag halimbawa mayroong 8 talata, Brother Johnson,
na pare-parehas ang context at pare-parehas ang sinasabi. Tapos mayroong isang talata na parang kakaiba pero parang yun din ang pinag-uusapan. Ano ang dapat mong gagawin doon? Ano ang ihahanay mo? Yung isa doon sa 8 o yung 8 doon sa isa? So, kailangan po nating tandaan yun. Ang ibig sabihin, kung yung 8 talata ay mayroong iisang conclusion, tapos doon sa isang talata naiiba, tapos ang ituturo mo ay isang talata na naiiba, ay delikadong klaseng pag-aaral yun. Kasi nga, walang suwail sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng magkontra yan. Yun yung masasabi natin, Brother Johnson. Ayan, thank you, Brother Gomer.